Magandang araw. So, the topic that I'm going to discuss today is all about yung set. Marami kasing nagtatanong about sa set kung tama daw po yung sagot nila. I guess hindi naman ganong mahirap yung topics, just that they want to build their confidence. O wala silang confidence doon sa mga sagot nila. So, my advice to you there is to keep on solving para mas masanay na yung mata mo at saka yung kamay mo na mag-distinguish ng mga sagot. Okay? So, doon naman sa mga magtitake ng civil service exam, this is also useful, especially if you know how to apply it using Venn diagram. May mga problem kasi na binibigay sa exam na looks complicated, pero madali lang pala pag ginamitan mo nitong mathematics na ito, yung mga applications ng mga set o yung pag-drawing ng Venn diagram. So, let's do this. So, ano ba yung set? Pag sinabi kasing set, I'm not an academic teacher sa mathematics. No? Kaya pasensya na kayo, hindi ako sanay magbibigay ng mga definition, but for this one, I just kinopya ko lang yung definition din doon sa net. Okay? So, a set is a well-defined collection of distinct objects. The objects that make up a set. So, halimbawa, bibili ka daw ng cellphone, may kasamang charger, may kasamang earphone. So, isang set na yun, ay magkakasama na sila. So, yung isang set na yun, may tatlong object. Yung laman doon sa loob ng isang set. So, but here, sa mathematics, may comparison din, pero may isang difference lang ako nakikita. So, for example, yung set natin, we're going to define a set here. The set is a collection of students with names similar to number. So, ano ba yung mga pangalan na yon? Okay, so, possible, kung isipin natin yung mga pangalan na yun, pwedeng ang pangalan nun is si Juan de la Cruz. Yan. Pwedeng si Daisy. Yan. Batang-bata. Si Daisy 8. Pwedeng sa taga-Japan halimbawa yan. Ito sa Pilipinas yan. Kilalang kilala natin. Kababayan natin yan. Pwede ding tulungan niyo ako. Yan yung kamag-anak ng may-ari, taga-China. Yung lahi nito. Pero isa sa mga may-ari ng pinakamalaking bangko sa Pilipinas. Ito yung apelyido nila. Chinese. So, for example, ang pangalan ni 70 from China. Kamag-anak ng may-ari ng GT Capital. So, halimbawa, sa US, siyempre hindi mawawala US. Pag may China, may US. So, yung katunog ng pangalan ng bagong presidente, katunog ng pangalan ni Biden, si Ben 10. Ayan. Ito po yung si Ben 10 doon sa mga hindi ko kagaya. Si Ben 10 karakter ng ano yan, ng mga bata. Sa mga laruan at sa damit. So, ito yung mga set ng mga pangalan, mga possible set ng pangalan ng tao na nakabase sa numero. Kung i-identify natin lahat yung buong mundo, baka madami yan, hindi tayo matatapos, di ba? So, for the sake lang ng isang problem o discussion or topic na pag-uusapan natin, we're going to define what we call the universal set. Yan. Pag sinabi mong universal set, ito lang yung limit na pag-uusapan natin. Although, ang ginagamit dyan ay universal, hindi ibig sabihin yung buong, yung lahat-lahat sa universe na natin. Kasi, kung hindi natin magde-define tayo ng sarili nating universal set, laging yun yung pagbabasihan natin. Di ba? So, pag sinabing universal set sa mathematics, ito lang yung pag-uusapan natin. So, halimbawa, set na nga ng numbers, set ng pangalan ng tao na nakabase sa number. So, para hindi ko na lang isulat yung mga pangalan ng tao, tawagin natin yung mga tao na yun, si 2, si 4, si 6, si 8, si 10, si 11, si 12, at saka si 13. Ito lang yung pag-uusapan natin. Okay? So, dinidefine natin yan, again, using what we call the universal set. Assuming na ito yung mga sa Pilipinas lamang, ito yung mga tao na ang pangalan ay nakabase sa numero na nasa Pilipinas lamang. Okay? So, kasama dyan, siyempre, yung mga nasa Spratly. Pilipinas yun. So, halimbawa, kukunti lang kasi ang tao doon, sino ba yung mga taong, ano ba yung pangalan ng tao, sino yung tao na ang pangalan ay nakabase sa numero na nakatira sa Spratly? Probably wala kang maiisip, di ba? Pero kahit wala kang maiisip, kahit wala kang maibigay na pangalan ng tao,
it can still be considered as a set. Pero ang tawag natin doon ay null set. Again, baka hindi ako nandinig kasi may maingay na estudyante sa baba. Yung null set or empty set, ibig sabihin wala kang maibigay na ma-identify na object for that particular set. So, itong null set na ito, parte pa din nung universal set natin kasi nasa Pilipinas yun Yung taga-Spratly na tao, although wala ng particular na tao, still part pa rin siya ng universal set. Ang tawag natin doon ay yung tinatawag natin na subset. Okay? At yung laman naman ng bawat isang element na ito, yung 2, 4, yung mga tao niyan, ang tawag natin dyan ay yung element. Okay? So, pag ilalagay natin, pag ilalagay natin yung null set, huwag mo lalagay ng 0. Kasi pag nilagay mo yung 0 na yun, may laman ng element yun. Nakuha? So, pag sinabing null set, wala ka talagang susulat. I-summarize lang natin. Yung set, yung kabuuan, yung lahat, yung collection ng object. So, para lang sa particular problem, makakuha tayo ng limited na scope, i-define natin yung universal set natin kung ano lang yung pag-uusapan natin. Kasi, kung kukunin natin lahat ng isang set lang, ang lahat ng bagay sa mundo, madami yan. So, magdi-define tayo ng isang universal set. At, pwede din na sabihin natin yung set ay walang laman. O yung tinatawag natin na null set. Pero pag may laman, at yung laman nun ay mas maliit dun sa kabuuan, ang tawag naman natin dun ay yung subset. Kumbaga, isang part nung subset. Halimbawa, taga Pilipinas. Subset niyan, yung taga Maynila. Things like that. O yung taga Davao. Pero taga Pilipinas pa din sila. Subset nga lang sila nung taga Pilipinas. At yung mga laman naman nun, ang tawag natin doon ay yung element. Halimbawa, sino yung mga nakatira sa Maynila, those are the elements. So, now, we're going to use what we call the operations doon sa mga set natin. So, I'm going to give here the universal set, yung set U. Ang tawag nga ang mga tao nga na yun ay si 2, si 4, si 6, si 8, si 10, si 11, si 12, at saka si 13. So, ito lang yung pag-uusapan natin Ito yung universal set natin. Tapos, magbigay ako ng mga subset niyan. Halimbawa, yung nakatira sa ano bang lugar sa Pilipinas na nagsisimula sa A? Sa Albay. So, sa Albay, musta po kayo dyan? Sana okay po. Medyo malakas ang bagyo doon. Nasanay naman sila doon, kaya lang medyo pandemic. So, hope everything is going well po. So, for example, yung mga taga-Albay, si 2, si 4, si 6, si 8, at saka si 10. Doon naman sa Bacolod, ang pangalan ng taong nakatira doon na ang pangalan ay nakabase sa numero ay si 11, si 12, at saka si 13. Tapos sa Cavite, si 2, si 6, si 10, at saka si 12. Tapos sa Davao, si 4, 8, si 11, si 13. Tapos sa E, wala akong maisip. So, bahala na kayo magbigay. Ilagay niyo lang sa comment kung ano yung dyan. So, pwedeng yan sa E, si 4, si 10, at saka si 13. So on so forth. So, 4, 10, at saka si 13. Ito mga ito, ang tawag natin dyan is what you call the subset. Nung isang kabuang universal set na pinag-uusapan natin. So, naintindihan na yung universal set at saka yung mga subset, Ngayon, meron tinatawag dyan na applications. May iyak si baby. So, for example, meron tinatawag na intersection A, tapos meron ganun intersection, A, tapos meron ganun intersection B. Yung intersection is denoted by this symbol, yung parang ganun. Pag sinabi mo kasi intersection, ang matatanda mo siguro dyan ay yung sa kalsada. Diba? Yung may stoplight. Pag sinabi intersection, yun yung common sa dalawang kalsada. So, pag sinabi natin sa intersection of set, yung set A at saka set B, ito yung mga element na meron sa A at saka meron din sa B. So, ano ba yung set A natin? Nga, ito si 2, 4, 6, 8, at saka si 10. O yung mga even numbers. Tapos sa B naman, ay si 11, si 12, at saka si
13. So, kung titingnan mo, ano ba yung intersection nila? Meron bang common between the two sets? Okay? Si 2, dito natin sisimulan. Ang technique dito, kunin mo yung mas maliit na number pala, ay na element. So, 11, wala dito. Si 12, wala din dito. Si 13, wala dito. So, wala siyang intersection. And therefore, this is an example of also of a null set or empty set. Okay? Meron din isang tinatawag pang operations niya sa set, yung tinatawag natin na union of set naman. Okay? A union B. So, susulat natin yung element natin dito. Pag sinabi naman natin union, pagsasamahin naman natin lahat yun. Okay? Halimbawa, si A at saka si B. Ano ba yung mga element ng A? Nandun si 2. I-arrange ko lang na sunod-sunod. Madali nyo lang ma-identify naman eh. Diba? So, nandun si 2, si 4, si 6, si 8, at saka si 10. Okay? Tapos, si B naman ay si 11, si 12, at saka si 13. Meron pa ba? Wala na. So, yan yung union o pagsasamahin natin, parang pagsasabing union, di ba? Sa mga workers, di ba? Samahan o pagsasama-samahin natin. So, samahan. Ayan, yun yung word nila. Oh, no red tagging ha. So, yung A, yun yung B, pagsasamahin natin yung element ng A at saka ng B. Meron pang isang operations eh. Tinatawag naman natin na A complement. Pag sinabi naman natin A complement, yan naman yun yung mga nasa universal set pero wala dun sa A. Kumbaga, nakatira sa Pilipinas pero hindi nakatira sa Albay. Nakuha po. Yung hindi nakatira sa Albay pero nakatira sa Pilipinas. Siyempre. So, ang gagawin natin, ano ba yung element ng U natin? Sorry. Yung 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Pero, dito sa U natin, sa A natin, nandun si 2, nandun si 4, nandun si 6, nandun si 8, nandun si 10. Diba? This one. So, ang natitira lang is si 11, si 12, at saka si 13. So, ito yung tinatawag natin na A complement. Yung nandun sa set U, pero wala dun sa particular set A. So, etong tatlo na to, ito yung mga operations na ginagamit dun sa set natin. Pwede bang tatlo daw halimbawa? Halimbawa, gagamitin mo yung tatlong set A, intersection B, intersection C. Is equal to, ganun. Yung curly bracket na. If you're going to look at it, mahirap pag tatlo-tatlo eh. Di ba? So, pwedeng gawin mo, unahin mo muna yung dalawa. Okay? So, isulat mo yun, tapos, i-compare mo yung sagot noon dun sa element dun sa letter C. Okay? Since nagawa na natin ito, which is this one, yung A union B, which is null set, so alam natin na walang laman yun, at i-compare natin dun sa set dun sa letter C, ano bang intersection nun? Siyempre, empty na rin yung set mo dun, kasi wala namang laman yung A at saka sa B. So, magbigay lang tayo ng merong makikitang laman. So, halimbawa, si A intersection kay E. Okay? So, at saka kay intersection naman kay C. Halapin natin yung laman yan. So, ang A natin ay unahin muna natin itong dalawa na to. Okay? So, ang A natin, intersection E natin is 4, 10, and 13. So, 4 and 10. Si 4 at saka si 10. Tapos, halapin natin yung intersection yan dun sa C. So, ano yung intersection ng 4 at saka si 10 sa C? Si C ay C2, 6, 10, at saka 12. So, ang intersection ng dalawa na yan ay si 10. Okay. Same thing ang gagawin mo dyan sa union. Isa-isahin mo na lang muna para hanggang sa masanay ka. So, I'm lacking na sa video ko. So, that's it. Next video na gagawin natin is yung Venn diagram, yung may problem application na. So, hopefully may naintindihan kayo kung kahit pa paano dito. Salamat po.